Nasa Zambales ang mga sumama sa ikalawang civilian convoy sa West Philippine Sea. Para sa update, magbabalita live mula sa Masinloc, Zambales, si Elaine Fulgencio. Elaine, kumusta yung mga sumama sa civilian convoy sa kanilang pagbabalik mula nga sa West Philippine Sea? Cheryl, nandito na tayo ngayon sa Subic Port dahil nga kaninang madaling araw dumating na yung mga volunteer mula dito sa atin ito civilian supply mission na bumiyahe, lumayag papuntang West Philippine Sea. And kaninang mga 1 AM dumating na sila dito, isa-isang dumating yung 4 na pangulong na nagsupply nga sa mga mangingisdang Pinoy doon sa West Philippine Sea. Cheryl. At wala na raw bang nangharang o nagbantay sa kanila sa biyahe pabalik? Yes, Cheryl, alam mo pagkatapos nga nitong kanilang supply mission, kasi yung mga kasamahan natin sa TV5 ay kumonvoy din kasama dito sa civilian mission at ayon sa kanila, nung pabalik na sila, wala nang bumuntot sa kanila na Chinese Coast Guard. At sa kalagitnaan nga nitong convoy, nakaranas nga silang mabuntutan, di ba, ng Chinese Coast Guard. Paano nagdesisyon kung sino ang mga aabante at kung sino ang mga mas maagang babalik? Ano ang kanilang kwento? Cheryl, nakausap natin itong coalition kanina, nagkaroon sila ng debriefing and isa sa mga surprise nila is may nauna ng team doon sa Panatag Shoal kung saan nakalapit sila 20 to 25 nautical miles away from Panatag Shoal. Doon sila nakapag-supply. And itong 4 na pangulong, since binuntutan na sila ng Chinese Coast Guard, hindi na sila nakalapit pa doon sa mismong vicinity ng Panatag Shoal. And ang pinakamalapit daw nila is 57 nautical miles. Kasi talagang full force na nagbabantay yung mga Chinese vessel doon kung nasaan itong 4 na pangulong. Kaya ang ginawa nila, yung mga mangingisda na nangingisda ngayon doon sa vicinity ng Panatag Shoal ay lumalapit na lang doon sa civilian convoy para maabutan ng gasolina, ng krudo at ng mga food packs. Cheryl. At kumusta daw yung ating mga mangingisda na nahatiran nila ng tulong? Cheryl, alam mo, nakausap nga nila yung ilang mangingisda doon sa lugar at ang sabi nila, pinaalis daw sila ng mga Chinese Coast Guard nung nalaman nila na meron ngang gagawing civilian mission and di na sila nakalapit pa or nakapasok pa doon sa vicinity. And malaking tulong yung natanggap nilang krudo, gasolina, maging pagkain kasi syempre yung mga yan nagtatagal sa laot 5 days or minsan weeks, minsan umaabot pa nga raw sila doon ng buwan bago bumalik dito sa port. Cheryl. Elaine, yung overall assessment, ano yung naging assessment dito nga sa ginawang pangalawang civilian convoy at kailan ang sunod na civilian convoy? Cheryl, mission accomplished. Successful kung maituturing ng nito ang kanilang second civilian supply mission sa West Philippine Sea kasi nagawa nila yung 3 nilang objective which is makapagregata o makapaglayag sa exclusive economic zone ng Pilipinas, nakapaglagay sila ng symbolic marker, mga boya dito sa EEZ ng bansa, and of course, nakapamahagi sila ng mga pagkain, gasolina at krudo na higit na kailangan ng mga mangingisdang Pinoy. And of course, hindi daw dito nagtatapos ang kanilang mission kasi target ng grupo maging normalize, inormalize yung pagdaan dito sa exclusive economic zone ng ating bansa. And of course, yung freedom to navigate ay hindi dito magtatapos. Tuloy-tuloy ang gagawin nila dito. Marami pa daw tayong aasahang civilian convoy dito sa West Philippine Sea. Cheryl. Maraming salamat, Elaine Fulgencio, live mula sa Subic Port.